sa bawat isa. Amen. Napakasayang makita ko po kayo ngayon. Amen. Hallelujah. Tunay nga po na every Sunday, no, it's a celebration. That every Sunday is a blessing. Amen. Hallelujah. Tayo po'y masaya today. Masaya po ba tayo? Amen. Hallelujah. Alam ko po na araw-araw ng buhay natin, no, ano man po yung maging sitwasyon ng buhay natin, no, yung kagalakan ay hindi na nawawala sa puso natin dahil kay Kristo. Amen. Hallelujah. So, tunay nga po, no, na every Sunday sinisigaw ng ating punong pastor na tagumpay. Amen. Sabihin nga po natin yon. Tagumpay. Alam ko po na hindi lang po natin ito sinasabi. Amen. Ito po'y nararanasan natin sa bawat buhay natin. Amen. Dahil ang tagumpay na meron tayo ay galing kay Kristo. Amen. He is our victory. Kaya kung ano man po yung nangyayari, no? Nangyayari sa bansa natin ngayon, nangyayari sa mga ibang bansa, amen. Nangyayari sa trabaho natin, sa pamilya natin, amen. Sa mga kaibigan natin, amen. Hindi na nawawala sa atin yung tagumpay. Amen? Hallelujah. Dahil ang ating tagumpay ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. And it is finished, no? Sabi nga po, tapos na. Amen? Hindi nagagalaw ang ating Panginoon dahil tapos na. Amen? So, sure na yon. Sure na yung tagumpay sa ating mga Kristiyano. Amen? Dahil hindi ito nakadepende sa atin, kundi sa ating Panginoong Jesus. At ito'y tapos na. Amen? Sabi nga po, no, sa 1 Corinthians 15:57, amen? But thanks be to God. Amen? He gives us the victory through our Lord, Jesus Christ. Amen? So, it is also a gift from the Lord. Amen? Na hindi natin pinaghirapan, hallelujah, kundi galing na sa Kanya. Amen. It is finished. Kaya in spite, no, kung ano man po yung nangyayari sa paligid natin, nararanasan natin ang tagumpay. Amen. In spite of our condition in the physical, emotionally, financially, amen, we are already victorious because of Jesus Christ. Hallelujah! Yun po ang itatak natin sa puso't at isipan natin dahil yun na yung totoo. Amen. And I believe that we are all experiencing that. Amen. Dahil nasa sa atin ang ating Panginoong Jesus. Kaya, indeed, no, tagumpay. Hallelujah! So let's all stand and give the best praise and worship to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. You are worthy, O Lord. We praise your name. It's all because of you, Jesus. You have rescued me. Sing it out. Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal. You have won the day. Shout it out. Jesus is alive. He's alive. Wash my sin away, oh, happy day, I'll never be the same, no, forever I am changed, When I stand in that place, realize meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Yes. Endless joy, perfect peace, urgent pain, finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away, oh, happy day, I'll never be the same, oh, happy day, you wash my sin
to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. I was made to worship. I was made for your embrace. I was made to worship. I was made to bless your Hallelujah, Lord God. Truly, Lord God, nilikha mo kami para kayo po ay aming sambahin, para kayo ay parangalan sa aming mga buhay, para ikaw ay aming itaas, para ikaw, Panginoon, ay aming purihin sa aming mga buhay. Dahil, O Lord, nararapat kang tumanggap ng papurit, parangal, dahil sa inyong ginawa sa aming mga buhay, dahil kayo, Panginoon, ay sadyang mabuti, sadyang dakila sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Truly, Lord God, sa buhay po namin, every day it is a time of victory. Every time it is a time of celebration. Dahil, Panginoon, sa ginawa mo sa aming mga buhay, dahil alam po namin, Panginoon, kayo po ang tagumpay ng aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil, Lord God, binago mo kami, binigyan mo kami, Panginoon, ng bagong pagkatao. Binigyan mo kami, Panginoon, ng kalinisan, ng katuwiran, ng kabanalan. Lord, binigyan mo kami ng iyong kapatawaran. Salamat po, Panginoon, at inayahan mo, O Lord God, na kami maging anak mo. Inayahan mo na manahan ka, Panginoon. At alam po namin sa bawat buhay namin, Panginoon, kasama ka namin. Kaya anuman ang harapin namin sa mundong ito, Lord God, kailanman hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Dahil kayo po, Panginoon, ang aming sandigan. Kayo po, Panginoon, ang tanglaw namin, ang mga salita mo, ang siyang patuloy na patnubay namin, na siyang tanglaw ng buhay namin. Lord, ginawa mo ang lahat para sa amin upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng magandang kalagayan sa inyong harapan. Salamat, Panginoon. Kami ngayon ay may tunay na kapahingaan, tunay na kapanatagan. Dahil, Panginoon, nasa amin si Kristo. Nasa amin, Panginoon, na patuloy na kumikilos, na patuloy na nag-empower sa amin. Salamat po, Panginoon. Kaya sa buhay namin, Lord God, we have the reason to rejoice in our life, in our everyday life. Dahil, Panginoon, sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, salamat, Panginoon. Patuloy namin kinikilala ngayon ang ginawa mo, kabutihan sa aming mga buhay, kung sino po kami sa inyong harapan, at kung sino ang aming Diyos na makapangyarihan, na mabuti at tapat sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, salamat sa assurance, salamat sa katiyakan ng aming buhay, dahil kayo po ang aming katiyakan, kayo po ang aming pag-asa, kayo po, Panginoon, ang buhay namin. Salamat dahil kayo ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan sa aming mga buhay. Kaya we have the reason to rejoice, para kami ay patuloy na maging mananagumpay sa aming mga buhay. Purihin ka, Ama, pasalamatan sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen.
Tayo po ay manalangin para sa ating pagkakaloob. Panginoon, wala pong dahilan upang pasalamatan namin kayo sa aming mga buhay. Ang inyong katapatan sa inyong pangako ay patuloy po naming nararanasan sa aming kani-kaniyang mga buhay. Lord, ang katapatan mo mula pa sa panahon ni Abraham, Panginoon, nakita po at naranasan ng inyong mga anak. Gayon din, Panginoon, ang kasapatan mo sa buhay ng mga Israelites na kasama si Moses, Panginoon, na kung saan, O Diyos, hindi ka nagkulang sa kanilang mga buhay. Naging sapat ka, Panginoon, maging sa wilderness na kung saan, O Lord, pinrovide mo ang lahat ng kanilang pangangailangan. At ngayon sa aming kapanahunan, O Diyos, nasasaksihan namin at nararanasan ang inyong katapatan, ang napagtagumpayan mo na, Panginoon, ang katapatan mo sa inyong mga pangako, na kung, Lord, magtitiwala kami sa inyo, Lord, sapat ka sa aming mga buhay. Hindi kami kukulangin sa lahat ng aming pangangailangan. Mula sa kalakasan, mula sa pinansyal, Panginoon, sa karunungan, O Diyos, sa lahat-lahat ng aming mga kailangan, sapat ka po sa aming mga buhay. Kaya Lord, wala nga pong dahilan upang pasalamatan kayo. At wala ding dahilan, Panginoon, kung paano kayo unang nagbigay, gayon din, Panginoon, kami ay magbibigay. Kami ay magkakaloob, Panginoon, bilang pasasalamat, bilang pagkilala sa ginawa mo na sa katapatan mo sa aming mga buhay. Sa pag-ibig mo, O Diyos, na kailanman hindi nagbago. Sa umagang ito, Panginoon, punong-puno ng galak ang aming mga puso upang magkaloob kami, Panginoon. At gayon din, O Diyos, alam po namin, O Diyos, na kailanman sa aming mga buhay, hindi kami matatakot, hindi kami magwo-worry, pagkat ikaw ay nandyan, hindi kami pababayaan. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Si Sister Nelsa L. Chiario po. Sister Nelsa, tayo po tayo. Saan po siya? Nelsa, Sister Nelsa po. Ay, ayun, invited po siya by Brother Ike L. Chiario. Ayan po, welcome po sa gawain ng Panginoon. Alam ko po na puno ng kagalakan ng puso natin dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya batiin po natin ang bawat isa ng may kagalakan at ng may tuwa. Hallelujah! My morning is to dance. You have turned my sorrow into joy. You have turned my morning into dancing. Sorrow into joy.
Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Tagumpay. Hallelujah. Who made you satisfy? Sino po ang inyong kasapatan? Amen. Ang ganda po na ating inawit. Sino po ang ating kasapatan? Sino po ang nagsasatisfy sa atin? Jesus. Pakisigaw nga po. Siya ang ating tagumpay. Hallelujah. Kapag itinaas na po nito ni Pastor, tagumpay. Amen. Ito po yung ating, ano yun? Symbol. Yan. Kapag itinaas natin ang ating mga kamay, yan po ay papuri sa Diyos dahil siya po ang pinagmumula ng ating hallelujah. Tunay nga po, sabi ng worship leader natin kanina, no, si Sister Laika, no? Tunay nga po kapag sinasabi nating tayo'y tagumpay, hindi natin pinapaniwala lang yung ating mga sarili. Amen. Hallelujah. Hindi natin binobola ang mga sarili natin. Amen. Kapag sinabi nating tagumpay, yan po ay galing sa ating Panginoon. Tayo na nakaugnay sa Diyos, tayo po ay mga anak ng Diyos na nabubuhay mula sa tagumpay patungo sa katagumpayan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Binaligtad na ng Diyos ang ating sitwasyon, mga kapatid. Pinalitan na tayo ng bagong pagkatao ng ating Panginoon. Amen? Sabi ng inawit natin kanina by Sister Daniel, you have turned my mourning into dancing. Amen. Tama po yun. Pinalitan na ng Diyos ng kagalakan, ng sayaw, no? ng kasiyahan, ang ating pong dating buhay na malungkot, na walang kapayapaan. Yan po ang ating Diyos. Hallelujah. Yan po ang ating pong Panginoon. Kung paanong He turned us around, no? Yung buhay po natin, binaliktad na yung sitwasyon natin, pinalitan na ng Diyos yung ating pong mga buhay, yung mga dati nating pagkatao, binigyan niya na po tayo ng bagong pagkatao na ating pong Panginoon. Amen. Tagumpay. Yan po yung ating kalagayan ngayon. Hallelujah. Patingin nga po ulit ng mga tagumpay. Tagumpay! Hallelujah. Praise the Lord. Hindi po nakadepende yan sa ating sitwasyon. Hindi nakadepende sa atin. Yan po ay nakadepende sa ating pong Panginoon. And that the Lord is already finished sa ating pong mga buhay. Kaya wala ng destiny ang mga anak ng Diyos kundi magtagumpay. Our destiny is to win. Hallelujah. Naalala ko yung nating slogan. Hallelujah. Our destiny truly is to win for the glory of God. Tagumpay tayo dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Dahil sa ating buhay na nakaugnay kay Kristo, tayo ngayon ay nabubuhay sa katagumpayan. Hallelujah. Tagumpay po ang mga Hudyo. Amen? That is the design, that is their destiny. In their time, doon po sa ating pinag-aaralan sa Esther, no? In their time, sa kanila pong sitwasyon, sa kanila pong panahon, for such a time na nandun po sila, pinagtagumpay po sila ng Diyos. To where we are now, mga kapatid, in our time, nararanasan po natin ang tagumpay na nagmumula sa ating Diyos. Tama po ba? Amen. Kapag po talaga tiningnan mo yung sitwasyon mo, yung mga tao sa paligid, ang ating bansa, ang lahat ng nasa paligid po natin, manlulumo ka. Pero kapag tiningnan mo yung posisyon mo, yung sitwasyon mo before the Lord, who you are in Christ, who we are in the sight of God, tagumpay. Amen. Tayo po'y mananagumpay bilang mga Kristiyano. Ituloy po natin kung anong nangyari in Esther chapter 9. Amen. At yung pong ating pamagat pala, yan. Kanina ko pa sinasabi, a time of victory, a time of celebration. The Jews defended themselves. Amen? Panahon ng pagtatagumpay, panahon ng tiriwang, no? Pinaglaban ng mga Hudyo ang kanila pong mga sarili. Amen? Yung pong kanilang buhay, no? Sa harap ng kanilang mga kalaban. Amen. Ituloy natin. In Esther chapter 9, verse 1,
Dumating ang 13 araw ng 12 buwan ng taon. Ito ang araw ng pagsasagawa ng utos ng hari. Ang araw na inaasam-asam ng mga kaaway ng mga Hudyo sapagkat inaasahan nilang sa araw na ito nila lilipuli ng mga Hudyo. Ngunit hindi nila alam na mababaliktad ang pangyayari sapagkat sila ang lilipulin ng mga Hudyo. Balikan po natin. Mula sa umpisa po ng Esther, makikita po natin ang pagbaliktad ng sitwasyon ng mga Hudyo. Amen? In their situation, nasa bansa po sila na nasasakop ng Persia, no? Para silang, nandun po sila, nasakop po sila para silang mga alipin. But from the start, makikita po natin their situation, no? Their mourning, yung kanilang pong pagdadalamhati, yung kanilang pakiramdam na sila po ay napapailalim sa kanila pong mga kalaban, lahat po yun ay nabago dahil po sa pagkilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. Balikan po natin, there's storyline of reversals. Sabi po, yung una, Vashti was divorced for not coming to the king when he called. Amen? Nung tinawag po si Vashti para po humarap, no, sa hari at iharap ng hari ang kanyang reyna sa mga tao, hindi po tumanggi po si Vashti at dahil po doon, napalaya siya sa bahay ni king, sa bahay ni kuya. Amen? He was divorced for not coming to the king when he called. May kasunod po yan, hindi po natin nailagay. Si Esther naman po, Esther was rewarded for coming to the king when he didn't call. Si Vashti, siya po ay tinawag pero hindi lumapit at nawala po yung kanyang pagkareyna. Si Esther naman po, she was rewarded for coming to the king kahit hindi siya pinapatawag ng hari. He was rewarded. Para pong doon kay Vashti, positive siya. All the power that comes from the king, ibinigay po sa kanya para po lumapit. Pero hindi siya lumapit. Si Esther naman po, lumapit siya sa hari kahit hindi siya pinapatawag. Pero nireward po siya ng hari. Lahat ng kanyang kahilingan ay ibinigay po sa kanya. Ito po yung pangatlo. Esther was orphaned, but God used her to save the parents and children of all the Jewish people. Ulila po si Esther, no? Doon po sa narinig nating mga preaching sa mga nakaraan. Ulila po si Esther. Ito po, but God, ginamit siya ng ating Panginoon to save the parents and children of all the Jewish people. He was used by God. He was used for the Jewish people para po iligtas sila. No, isang ulila pero nagligtas ng maraming pamilya, nagligtas ng maraming magulang at mga anak, mga children, no, of all the Jewish people. Ito pa, Haman built the gallows to hang Mordecai, but Mordecai lived and Haman was killed on the gallows. Diba, gumawa si Haman ng gallows para po ipahamak o para po patayin, no? Doon mamatay si Mordecai na ginagamit po ng Diyos sa panahon na yon. Pero ano pong nangyari? Imbes na si Mordecai ang mahang, yung matusok doon sa ginawa niyang bitag, siya po yung nabitag doon. What the enemy meant for bad, God turned for good. Amen? Ano man po yung binabalak ng kalaban, ng kaaway para sa kanila, lahat pong yon ay tinurn around ng ating Panginoon. Binaligtad po lahat ng ating Diyos yung situation po nila. What the enemy meant for bad, God turned for good. Noon po nag-preach si Madam Lorna, na-expose po si Haman, hindi po ba? And nabanggit po doon sa other verses, no, kay Pastor, the enemy is already exposed. John 10:10, no? Naparito ang magnanakaw, ang kalaban ng dyablo upang magnakaw, pumatay at magwasak. He is already exposed. The enemy is already exposed. Alam na po natin, alam na natin yung pakana, yung mga wiles ng dyablo. Amen. He is already exposed. But any bad, what the enemy meant for bad, no, sa mga anak ng Diyos, harm and everything, it is already exposed. What the matter is, alam po natin ngayon na ang lahat ng ito, no, na ang lahat ng ito, God will turn it for good sa mga anak niya. Amen. Yung mga sitwasyon po na
na hindi natin gusto. Hallelujah, hindi natin ninanais sa ating pong mga buhay. Mga pakana ng dyablo sa buhay po natin. Pwede po nating yang tingnan kung paano po kumikilos ang Diyos sa buhay natin for our good. Amen. God is good. And all the time, God is good. Amen. Totoo po yung kanta na yon. All the time. Wala pong panahon na hindi mabuti ang Diyos. Hindi po dahil ganito yung sitwasyon natin. Hindi maganda yung sitwasyon natin, hindi po mabuti ang Panginoon. Sabi po ng Jeremiah, no? The love of the Lord, no? The unceasing love of God is always fresh. It is always renewed. It is always, ito po'y laging bago sa bawat umaga. And hindi po nagsisis, no? Hindi nawawala. Ang pagkalinga, ang ginagawa po ng Diyos sa ating pong mga buhay para sa ating ikabubuti. Minsan napakatigas ng mga ulo natin, no? Alam na po natin hindi maganda ito para sa atin, pero sinusuong po natin. Amen? Pero as we look, kung gaano po kumikilos ang Diyos, alam niyo po, hanggat tayo po'y lumalapit, no? Lumalapit sa kabutihan ng ating pong Panginoon, makikita mo, kahit na ikaw yung matigas ang ulo, amen? Kahit na ikaw yung pasaway, kahit na tayo yung pasaway, amen, God will turn it for good. Sinabi po ng Ezekiel 36:26, binigyan ko kayo ng isang bagong puso at bagong isipan. Bibigyan ko kayo ng isang bagong puso at bagong isipan. Kukunin ko ang puso ninyong pasaway at papalitan ng mabuting puso. Amen. Ng masunuring puso, sabi niya. Tagumpay, no? Mayroon pong nangyari sa mga Hudyo, but God turned it into good. Binaligtad na ng Panginoon, no? Pinaligtad ng Diyos ang pangyayari sa kanila pong mga buhay. Amen. And for us, ang tagumpay po na ating natamo, mga kapatid, ito gusto ko pong sabihin, no? As for me, sa akin po, ang pinaka-ultimate victory, the very victory na natanggap ko sa aking buhay ay nung makilala ko po ang ating Panginoon. And I know, same as you, mga kapatid, ito yung tinuturing natin pinakamalaking tagumpay sa buhay po natin. And what happened in our lives today, in our situation, bunga na po yan ng ating pong kaugnayan sa Diyos. Kung paano po natin kinikilala ang ating Panginoon, kung gaano po natin kinikilala ang ating Diyos sa ating pong mga buhay. Amen, sa Kanya pong mga salita. Ang sabi ng Panginoon, binaligtad niya po yung ating mga sitwasyon. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso at ng bagong isipan. No? Sabi niya po sa Israel. And this time, the Israelites, nasa Babylonian captivity naman po sila. No? Yung time na to. Kasi nga po ilang empire yung nag-ano po sa kanila, no? Nagbihag sa kanila. Pero ang Panginoon, hindi mo po siya masasagad no? Kahit na nga pasaway yung mga Israelites, God is always working, no? God is always at work in their lives. At sinabi niya pa, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Bibigyan ko kayo ng bagong isipan. Papalitan ko ito na isang masunuring puso, sabi ng Diyos. And it's for their own good. Amen? Sa kanila pong ikabubuti. What a glorious God. What a glorious way, sabi po ng inawit natin kanina, na ginawa po ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Para sa bansang Israel, para sa atin, na tayo po ngayon ay pinapaalalahanan ng salita ng Diyos. It is the Lord who gave us the renewed mind through His Word. Amen? Kaya ngayon, in our life, sa buhay po natin, masasabi po nating tagumpay tayo dahil ang bunga na nito, no? Ano man yan, yung mga kalagayan po natin, maliit o malaking pagtatagumpay in this physical world, amen? Ang pinagmulan po niyan ay yung ating nung makilala po natin at maiugnay po natin ang ating buhay sa ating Diyos. Nagkaroon po tayong nag-ugnayan sa ating pong Panginoon. Nagkaroon tayo ng buhay, naganap at kasiyasiya dahil po sa ating Diyos.
No? The enemy is already exposed in John 10:10, but the Lord said, no, sinabi ng ating Panginoon, I have come to give you life and to have it more abundantly. Amen? So, it is more than physical. It is more than what we see in our natural eyes. No? The victory that comes from the Lord, package po yan. No? Kabuuan yan ng buhay po natin na nakaugnay sa Diyos. And kahit gaano po ka-destabilize ang mundo natin, no, ang paligid po natin, we are still established dahil po sa ating Diyos. Totoo po yan, mga kapatid. Hindi yan nakabase sa sitwasyon. No? Ang bansang Israel, yung panahon po ni na Esther at ni Mordecai, napaka-unstable ng kanila pong sitwasyon. Nakakatakot, di po ba? Literally, it's a matter of life and death. Pwede po silang mamata. Amen? Pero, hindi po nila tiningnan yon. In chapter 8, na i-preach po ni Pastor Francis last Sunday, a glimpse of hope, nakakita po sila ng pag-asa. No? Mayroon po silang pag-asang natanaw at yan po ay inalagaan nila sa kanilang puso. Amen? And that hope, they executed that hope dito po, no, sa chapter 9. And there, nagkaroon po sila ng time of victory and a time of celebration. Sinagad na po nila at yun po yung nakamit nila sa kanila pong mga buhay. Amen? So, yun po, sa ating buhay, binigyan na tayo ng bagong pagkatao ng ating Diyos, bagong pagkakakilanlan ng bagong buhay. Amen. Tagumpay tayo dahil pinili tayo ng Diyos upang maging Kanya at para sa Kanya. Yun pong sinasabi ng Panginoon. Tinawag ka mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. At tinawag tayo upang maging Kanya at para sa Kanya. And the only God na masasabi po natin who satisfies us is Jesus. Ang kumpletong ginawa ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen. And that is the ultimate victory we receive from our God. Amen. To where we are now, mapula na po talaga mata. To where we are now, kung saan tayo ngayon bilang mga anak ng Diyos, nagbubunga ang ating pong mga buhay. Balikan po natin ang mga Hudyo. Nasabi ko po kanina in chapter 8, they see a glimpse of hope. In chapter 9, they executed that hope. Amen? Kumilos po sila ayon sa nakita nilang pag-asa. Kumilos sila ayon sa nakikita nilang katagumpayan na nanggaling po sa ating Diyos. Amen? Esther chapter 9, 2-4, a time of victory. Nang araw na iyon, nagsama-sama ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian upang labanan ang sino mang mananakit sa kanila. Ngunit wala namang nangahas magbuhat ng kamay sa kanila sapagkat natakot sa kanila ang lahat. Tinulungan pa sila ng mga gobernador at ng lahat ng pinuno sa bawat lalawigan dahil naman sa takot kay Mordecai. No? Na noon ay isa ng makapangyarihang tao sa kaharian. Bantog na sa buong kaharian ang kanyang pangalan at patuloy pang lumalaki ang kanyang kapangyarihan. Napansin niyo po na dating sila yung natatakot para sa kanilang mga buhay, ngayon sila na yung kinatatakutan. Amen? Natakot, in verse 2, natakot yung mga taong gustong mag-harm, gustong manakit sa kanila. No? Natakot po sa mga Hudyo at natakot, no? Tinulungan pa sila ng mga gobernador at lahat ng pinuno. No? Pati po yung mga no, isa pang bagay na nakita po natin, the decree, no, na pinalagana po sa buong Persia through Haman, no? Naglabas po kasi nagbigay bilang nung panahon na yon, second to the king si Haman bago napunta kay Mordecai yung kanyang sitwasyon, no? Yung decree na pinakalat niya, no? It is against the Jews para lipulin ng mga Hudyo. Ano po yun? Nabaliktad po yun. Naibigay yung kapangyarihan kay Mordecai, kay Esther, no, mga anak ng Diyos. At yung decree against the Jews became a decree in favor of the Jews.
Kaya po, dito sa chapter 9, makikita po natin, no, yung verse 2, natakot po yung mga taong nakakilala sa kanila. No? Nagkaroon po sila ng pengilagandano po tuloy. No? Sabi niya, yung mga gobernador, lahat ng pinuno, sila po ay tumulong, no, dahil naman sa takot kay Mordecai, na noon ay isa ng makapangyarihang tao sa kaharian. Bantog na sa buong kaharian ang kanyang pangalan at patuloy pang lumalaki ang kanyang kapangyarihan. In their time, God truly blesses them, no? God truly in their midst, sa kanila pong panahon, no, sa kanila pong kalagayan, hindi po nagkulang, hindi nagpabaya ang ating Diyos. Napansin niyo po, to where we are now, binibigyan po tayo ng mga tao ng Diyos. No? Napapaligiran po tayo ng mga tao na pinadadala ng ating pong Panginoon upang ipakita kung paano po kumikilos ang Panginoon. At kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay po natin. I believe these people na nakapaligid po sa atin, they can also experience kung ano po yung nararanasan natin mula sa ating Panginoon. Kung paano po natin nararanasan ng Diyos, these people, nakikita po nila. No? Nakikita ng mga taong ito kung paano po tayo namumuhay bilang mga anak ng Diyos. Kung paano tayo pinagpapala ng Panginoon. Kung paano kinikilos ng Diyos ang ating pong mga buhay. Hindi po aksidente na mayroon kang mga ganitong tauhan. Ito yung mga tauhan mo bilang mga boss, no? Mga employer. At ikaw naman bilang empleyado, hindi aksidente na ganito. Ito yung boss mo. Ito yung sitwasyon na mayroon ka. Ito yung trabaho na mayroon ka. Ito yung sitwasyon na mayroon ka. God can do, no? In your way, no? In His way, no? Gagawa po ng kaparaanan ng ating Panginoon. Kumikilos po ang Diyos sa ating pong kapaligiran, sa ating pong mga buhay. Kinikilos niya rin yung mga taong ito. Amen? So, makikita po natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay po ng mga taong ito. In verse, amen, 11 to 14. Nang araw ring iyon, umabot sa kaalaman ng hari ang bilang ng napatay sa lungsod ng Susa. Sinabi ng hari kay Reyna Esther, sa Susa lamang 500 na ang napatay, kasama na ang 10 anak na lalaki ni Haman. Ano kaya ang nangyayari sa ibang lalawigan? Ngayon sabihin mo sa akin kung ano pa ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Amen. Saan ka nakakita ng ganun, no? Sinagad po ng hari si Esther. Si Esther naman po, sinagad niya yung kanyang mga request. Victory talaga. Napansin ko po, no? Sa isang bansa, yung tao po ang pinaka-power ng isang bansa, ng isang king. Amen. Ito po si King Xerxes, no? Si King Ahasuerus. Esther, sabi niya, eto, sa Susa pa lang 500 na yung napapatay. Sabi, parang siya pa yung nagre-report, no? Kung ano nang nangyari, kung ano nang inabot ng mga request ni Esther sa kanya. Amen. So, sabi niya, ano kaya ang nangyayari, no, sa ibang lalawigan? Ngayon, sabi niya, sabihin mo sa akin kung ano pa ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. What a faith, no, na binibigay po sa mga anak ng Diyos. Verse 12. 13 na pala. Sinabi ni Esther, kung mamarapatin po ng hari, ay pahintulutan ng mga Hudyo rito sa Susa na ituloy hanggang bukas ang inyong utos. At kung maaari, pabitin sa bitayan ng bangkay ng mga anak ni Haman. Iniutos nga ng hari na ibitin ng bangkay ng 10 anak ni Haman. Amen. So, nung sinabi po ng hari, ano pa ang gusto mo? Humiling po ng extension si Esther para po matapos nila ang labanan. Matapos po nila yung dapat po nilang tapusin. Amen? Sinagad na po ni Esther yung kanyang request, yung kanya pong kahilingan sa hari, at ito po ay pinagkaloob sa kanya. Amen. Yung hari, pwede mo po siyang masagad. No, tao lang yan, hari. Pero ang ating pong Panginoon, there's more in our Lord. There's more
no, sa Diyos na ating pong sinasampalatayanan, no, hindi po natin masasagad ang kabutihan ng ating pong Panginoon. We are walking from victory to victory. Paano po natin, no, nung una ko pong naririnig ito mula sa ating mga pastors, no, paano ba yon? Sabi ko, we are walking from victory to victory. And as I go along sa pakikinig ng salita ng Diyos, no, sa mga sa salita ng Panginoon na ibinigay niya sa atin, every day in my life, nakikita ko po, yes, Lord, because of you, because of the life you have given me, no, yung buhay ni Kristo na ibinigay niya sa akin, tunay nga na tayo po sa atin, tunay nga na tayo po ay lumalakad sa katagumpayan. Dahil ang ating Diyos, amen, ay napagtagumpayan na ang lahat ng bagay. Amen? Hallelujah! Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Tuloy po natin sa verses 15 to 16. Kinabukasan muling nagsama-sama ang mga Hudyo sa Susa at nakapatay pa sila ng 300. Subalit hindi rin nila sinamsam ang ari-arian ng kanilang mga napatay. Ang mga Hudyo sa iba't ibang panig ng kaharian ay nagsama-sama rin upang ipagtanggol ang kanilang sarili at lupigin ang kanilang mga kaaway. Umabot pa sa 75,000 ang kanilang napatay, ngunit hindi nila sinamsam ang ari-arian ng mga ito. Amen? God turned around their situation. No? Ang paglupig sa kanila, ang paglipol sa kanila, sila po yung naglipol ng kanila pong mga kaaway. Amen? The children of God is victorious. The children of God ay lumalakad po sa katagumpayan. Ang mga anak ng Diyos ay wala pong ibang pupuntahan, kundi po katagumpayan na nagmumula sa ating pong Panginoon. Kaya bakit pa po tayo mag-aalala? Amen? The peace of God is upon us. No? The victory of God. In their time, nag-celebrate po, nagkaroon po sila ng katagumpayan. No? Ipinagdiwang po nila ito at talagang kita ng mga tao sa kanilang paligid kung paano po sila kinilos ng Diyos. Kung paano po sila sinamahan ng ating pong Panginoon. Kung paano hindi sila iniwan ni pinabayaan ng ating pong Panginoon. Amen. Nararanasan po ba natin yan? Nagiging aware lamang po tayo sa ating pong mga sitwasyon na ito ang ginagawa ng Diyos. Kapatid, as we go along in the Word of God, no, that we are always reminded by the decree na binigay na ng Diyos sa atin, yung ginawa na ng Panginoon sa atin. Always remind ourselves on our position before the Lord. Amen? Na tayo po yung mga anak ng Diyos at kung ano ang ating pong Panginoon, who Jesus is, and so we are. Yan po yung ating posisyon, yun po yung ating kalagayan. And there's no time, no? Wala pong dahilan. Wala tayong reasons para hindi po mag-celebrate. Nag-celebrate po yung mga Hudyo. Amen. A time of celebration. Ginawa nila ito ang 13 araw ng 12 buwan at ng 14 na araw. Yan o. Namahinga sila at maghapong nagdiwang. Sa lungsod ng Susa, 2 araw na nagtipon ng mga Hudyo noong 13 at 14 na araw. 15 araw nang sila'y tumigil at nagdiwang buong maghapon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Hudyo sa labas ng Susa ay nagdiriwang ng 14 na araw ng 12 buwan. Maghapon silang nagpista at nagbigayan ng mga pagkain bilang regalo sa isa't isa. Ang mga pangyayaring ito ay sinulat ni Mordecai at sinulatan niya ang lahat ng Hudyo malayo man o malapit sa kaharian ni Haring Xerxes. Ipinagutos niya na ipagdiwang taon-taon ang 14 na araw at 14 at 15 araw ng 12 buwan. Amen. Hallelujah. Itatangi ito ng mga Hudyo sapagkat sa mga araw na ito nila nalipol ang kanilang mga kaaway. Sa mga araw na iyon, ang kalungkutan nila ay naging kagalakan at naging pagdiriwang ang kanilang pagdalamhati. Sa mga araw din yon, nagbigayan ng mga pagkain at namamahagi ng mga regalo sa mga dukha. Sinunod nga ng mga Hudyo ang utos ni Mordecai. They celebrate. Amen?
They celebrate their victory. No? It is a time of celebration. Sabi po na ginawit natin kanina, you have turned mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Ganun po yung nangyari sa panahon ni na Esther and Mordecai in the lives of the Israelites, in the lives of the Jews. Amen? Nandun po yung kung paanong binaligtad ng Panginoon yung kanilang mga sitwasyon, kung paanong ang buhay po nila ay naging progressive. No? Pagkatapos ng pagdadalamhati, pagkatapos ng mga pag-aayuno, pagkatapos ng mga kalungkutan, no? Sila po ngayon ay nagsasaya dahil po sa katagumpayan na binigay sa kanila ng ating Diyos. God uses this person sa paligid po nila, si King Xerxes, no? Si King Ahasuerus, yung mga taong nasa paligid po nila, no? Even yung mga nasa authority, biruin mo po yun, no? For their salvation, for their freedom, ginamit po sila ng ating pong Panginoon. In our lives, in our time, mayroon din pong ginagamit ang Diyos sa buhay po natin. And for that, we give glory sa ating pong Panginoon dahil nakikita po natin, na-acknowledge po natin that we are favored because of God. We are favored, no? Sa mga sitwasyon na mayroon po tayo. Ang ating pong pananampalataya, it is more than positive. It is more than positive mindsets or yung mga naiisip po nating maganda. No, higit pa po ang Diyos diyan. Ano pong sinasabi niya in Ephesians 3:20? Siya, ang ating Diyos na makagagawa ng higit pa sa ating iniisip at inaasahan. Higit pa ang Diyos na sinasampalatayanan mo. Higit pa ang Panginoon. Higit pa ang Diyos na sa mga iniisip mo at inaasahan mo sa buhay. Ganun po kumikilos ang ating pong Panginoon. Paano po sila nag-celebrate? Paano po sila nagdiwang? No? Sila po ay namahinga at nagdiwang sinelebrate po nila yung kanilang victory. Ano pong ginawa nila sa mga araw ding iyon? Nagbigayan ng mga pagkain at namamahagi ng mga regalo sa mga dukha. Amen. Yun po yung decree na pinalabas ulit ni Mordecai, no? Pinamahagi, nakita ng mga Hudyo. Even yung mga Persian people, no? May mga umanib po sa kanila. No? May mga naligtas din na iba, no? Na wala po dati sa kanila pong bilang, sa kanila pong hanay. Sila po ay naisama po sa kanila dahil po sa ginawa po ng Panginoon sa kanila, dahil po sa nangyari sa buhay po nila kung paano po sila pinagtagumpay ng ating pong Panginoon. And for that, piyesta, no? Nagdiwang po sila. Sa mga araw na iyon, namahagi sila. As their celebration, namahagi po sila ng mga regalo, ng mga pagkain, no? Sa mga dukha. No? Kumain po sila, nagbigay ng mga regalo, ng mga pagkain sa mga kapwa po nila Hudyo. No? At nakita po yan ng mga taong nasa paligid po nila. In our time, after our work, after our journey in everyday, no? Sa simpleng binigay po na sitwasyon ng Panginoon sa atin, what is our time of celebration? Bukod po sa pupunta ka ng ibang out of town, amen? Sasakay ng airplane, magbabakasyon, mag-staycation, amen? The ultimate, no, rest, the ultimate peace na binigay po ng Panginoon sa atin to celebrate. Ayan, nandito po tayo. To celebrate the goodness of God, to celebrate who God is in our lives. And kapag po tayo umaawit dito sa church, we celebrate the goodness of our Lord. No? Nakataas ang ating pong mga kamay, pumapalakpak po tayo. Amen. Sumasayaw sa harap ng ating Diyos. Pinupuri kung sino po ang Panginoon na gumawa po sa buhay po natin. Amen. The cause of our victory, kung ano man po yung mga natanggap natin, mga na-achieve natin, amen, sa buhay po natin, yan po yung mga pagpapala ng Diyos. Kaya po yung Feast of Purim, nung nakita ko po, no? Ituloy po muna natin. 17 to 23. Tapos, yung pong 29 to, ay hindi. Yung Feast of Purim na nakita ko po, no?
Ito po ay sabi niya, Feast of Lots. Feast of God's Providence. Pinagdiwang po nila, no, yung kung paano sila pinrovide ng ating Diyos. Pinagdiwang po nila kung paano ang Panginoon ay hindi nagkulang sa kanila. Pinagdiwang po nila yung providence. Kapag po sinabing God's providence, higit pa po yan sa pagkain. Higit pa po yan sa material blessing. No? The victory that comes from the Lord in their wholeness, no, sa kabuuan po nila, sila po ay pinagtagumpay ng ating pong Panginoon. Sinulat po yan ni Mordecai sa kanila, ito ipagdiriwang natin. Hindi ito kakalimutan. Ito ay lagi hindi kakaligtaan. Hindi ito mawawala. And in verse 29 to 30, tama? Ayun. Sige po. Patuloy itong sige po, yung kanina. Patuloy itong aalalahanin ng lahat ng salinlahi ng bawat sambahayan sa lahat ng lalawigan at lungsod. Hindi nila ito kakaligtaan, hindi rin ito titigil, hindi ititigil. Upang pagtibayan ang sulat ni Mordecai tungkol sa Purim, sumulat din si Reyna Esther na anak ni Abiahil ng liham na naghahatid ng katotohanan at kapayapaan sa 127 lalawigan na sakop ni Haring Xerxes. No? Nagsumulat po upang pagtibayin, no, yung sulat ni Mordecai, sumulat din ng liham si Reyna Esther na naghahatid ng katotohanan at kapayapaan. Amen. Yung pong balita, yung pong nakita po nila, yung salita ng katotohanan o yung natanggap po nila mula sa Diyos, ito po ay pinagtibay nila. No, ikinalat po nila, ibinigay yung pong balita, yung liham na naghahatid ng katotohanan at kapayapaan. Ipagdiriwang ng lahat ng Hudyo ang Purim sa takdang panahon, tulad ng ipinag-utos ni Mordecai at Reyna Esther. Susundin nila ito tulad ng pagsunod nila at ng kanilang salinlahi sa mga tuntunin sa pag-aayuno at pagdadalamhati. That is their time. Amen. Yung pong time nilang yon, makikita po natin in our time. Hallelujah. Kinalat po yung salita ng katotohanan at ng kapayapaan sa mga Hudyo at sa mga taong nakapaligid po sa kanila. Marami pong nakinabang dito. No? Na-stir up po yung kanilang mga kalooban. No? Na ito yung Diyos na nagpatagumpay sa kanila, nagbigay ng katagumpayan sa kanila. Ito yung katotohanan. No? Na ang bawat tagumpay na binibigay ng Diyos ay may kalakip na kapayapaan. Amen. Sa mga anak ng Diyos, ito po yung nararanasan po nila. Payapa po sila. O kahit harangin man sila ngayon ng sibat, may mga kaaway man sa kanilang paligid, they are still at peace. Hindi po dahil sa sitwasyon nila. Hindi po dahil marami silang kayamanan na hindi sila matitinag. Hindi po. Sa atin po, mga anak ng Diyos, the only sure foundation we have, the only sure, no, definite, pinakamatibay na sandigan, pinakamatibay na panghahawakan po natin ay kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Amen. Crying lady rin pala ako. Amen. Dahil wala pong ibang pag-asa ang tao, kundi ang Diyos. Amen. Hallelujah. The Jews celebrated the freedom by means of remembering how God gave them the victory. Give them victory over their enemy. Amen? They celebrate the freedom, no? Inalala po nila kung gaano ang kabutihan ng Diyos sa kanila at nakita po yun ng mga tao. Nakita po yun ng mga tao sa paligid po nila. In our time, mga kapatid, tayo po ay nakaugnay ang buhay natin sa Diyos. Ang tagumpay na nasa atin, dahil kay Kristo, nakikita po yan ng mga taong nasa paligid natin. Yun po yung kaibahan natin. Ang tao, parehong nagtatagumpay ang tao at ang hindi Kristiyano at Kristiyano sa mundong ito. Siyempre, kapag nag-aral ka ng mabuti,
Nagtrabaho ka ng mabuti, magtatagumpay ka. Magkakaroon ka ng ganito, magkakaroon ka ng ganyan. And after that, kapag ang taong walang pagkakilala sa Diyos, mag-aasam siya ng mag-aasam. Walang satisfaction. No? But the children of God, the only satisfaction na meron po sila, I believe, no, in our lives, it is only Jesus who satisfies us. Amen. Ang ating Panginoon lang po yung pwedeng makapag-satisfy ng buhay po natin. Hallelujah. Kasi po sinabi niya sa John 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Nagbubunga po ang isang anak ng Diyos na nananatiling nakakabit sa puno, ang ating pong Panginoon. Sabi ng Diyos, kung ikay mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa iyo, magbubunga ka ng sagana. Bunga na lang yan. Amen? Bunga na lang yung mga, kung ano po yung mga nakakamtan po natin sa buhay. Kasi nasa atin na po ang puno, no? Bilang mga sanga, tayo po ay nakakabit sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Amen! Our identity now is Christ. Ang pagkakilanlan po natin ngayon ay ang ating inang Panginoon. Ang bagong buhay po natin ngayon ay nakaugnay na sa Diyos. Hallelujah! Kaya wala nang, in the past days, no, napakainit po ng mga sinasabi ng mga tao. Kahit hindi sila nanonood ng balita, may magbabalita. Oy, alam mo ba, si gano'n. Amen. Paano po natin, ano po yung ating kalooban, no? Mula dito. I believe sa mga anak ng Diyos kung paano pong ang salita ng Diyos ay nandito sa ating pong mga kalooban, sa ating pong mga puso, sa ating pong pagkatao. Amen. May sagot po tayo sa mga bagay na yan. And the only hope, the only name that is worthy to celebrate, na ipamalita sa ating pong mundo, na ang ating pong Panginoon lang ang susi ng lahat ng yan. Ang ating Panginoong Yesus. At ang ginawa niya po sa atin, mga kapatid, yan po ay good news. Yan po ay magandang balita ng katotohanan at kapayapaan na pwede pong makinabang ang mga taong nasa paligid po natin. Amen? Kaya tagumpay po tayo. Hindi na po natin titingnan yung sitwasyon natin ngayon. Amen? Ito, pamilya ko to eh. Pag sinyeran ko to, sesemplangin lang ako ng mga ito. Kasi kilala nila ako. Hindi na po ganon. Kasi hindi naman po yung buhay natin, no? Yung mga nakaraan natin, yung sinasabi natin ngayon. Ito na yung buhay na binigay ng Diyos sa atin. All, no, the reasons, no, the opportunity na nasa atin po para ipamahagi ang Diyos. Ito man yung sitwasyon, mabuti pa rin yung makikita mo dahil yun nakikita ng iyong puso. Ang kabutihan na nagmumula sa mga salita ng Diyos na itatanim po sa mga puso po natin. Amen? Manatili tayo sa Panginoon at mananatili siya sa atin. Tayo'y sa Kanya at para sa Kanya. Amen? Sapagkat wala tayong magagawa kung tayo po'y hiwalay sa ating Diyos. Nagbubunga ng sagana ang mga taong nananatili, ang mga anak ng Diyos na nananatili sa Kanya. Amen. And in Philippians 1:6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Ano pong pinasimulan ng Diyos sa atin? Yung pong maiugnay ang buhay natin sa Kanya. At lulubusin po ito ng ating pong Panginoon. He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Kaya ano pong gagawin natin? Tuloy-tuloy lang. Tulong-tulong. Makinig ng salita ng Diyos. Mag-aral ng salita ng ating pong Panginoon. Makisama po tayo sa mga GE. No? Yan po'y kailangan po natin, mga kapatid.
Yan po yung buhay natin. Kung paano po tayo nabubuhay sa araw-araw, ang salita po ng Diyos ang nakatunghay sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya nakangiti ka pa rin, no? Taas noo ka pa rin. Hindi po dahil ikaw ay Pilipino lang. Dahil ikaw ay Kristiyano. Dahil ikaw po ay anak ng Diyos. Amen! Hallelujah! Mabuti po ang ating Diyos at siya may mabuting ginawa sa buhay po natin at ang mabuting gawa na pinasimulan niya sa atin ay Kanya po itong lulubusin. The thing is, handa po tayong magkipaglubusan sa ating pong Panginoon. Handa po ba tayo? Amen. Na hindi po tayo susuko, na hindi tayo titigil. Amen. Tayo po ay nagagalak lang na tanggapin, no, kung sino po ang ating Diyos at ang Kanyang mga salita sa buhay po natin. Amen. Marami pa po ito, pero awit po tayo sa ating pong Panginoon. Pwede po ba nating awitin yung mga inawit natin kanina? Hallelujah. And a time of victory, a time of celebration. Amen. Tayo po ay magse-celebrate, no, ng goodness na ating pong Panginoon. Hallelujah. Sige po, umpisahan po natin sa happy day, happy life na binigay po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Ayun. Praise God. Yes! Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus, for the life that you have given us. You are glorious, God. That is written, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Amen. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. He is alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, Thank you, Lord. happy day, happy day. I'll never be the same. Come on, church. Let us celebrate. Forever I change. Every day is a happy day for the children of God. Hallelujah. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Oh, you are mine, Lord. We are yours. Endless joy, perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, no, no. Forever I am changed. Forever I am changed. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Happy day, happy day. O, ganun po. Dapat, Amen, amen. meron po tayong dancing. Turning to sorrow to joy. Sorrow to dancing. O, ano sa tayo? Ay, okay. Tama na, pumutok kayo. Okay. Salamat naman. At tuloy nga po na ang pag-ibig ng Diyos ay
talagang overwhelming, no? Kanyang kagalakan, kapayapaan nasa ating buhay. Uri nga pong, kapag talagang na-involve ko doon, talaga pong nadin mo sa buhay mo, talagang ikaw mapapayak. Kaya dalawa na po yung ating crying pastor, no? Kaya, purin pa, no? So, salamat sa paduan sa kanyang pamilya. Kala ko, darating si Brother Robert, kana pupunasin yung luha niya inintay ko si Robert sige, tingnan natin ng Deuteronomy chapter 4, verse 7. Okay? So, wala nang ibang makapangyarihang bansa. May Diyos na malapit sa kanila. Gaya ng Panginoon na ating Diyos na malapit sa atin sa panahong makatawag tayo sa Kanya. So, tunay na, walang ibang makapangyarihang bansa sa panahon ng bansang Israel. Kundi ang Israel lamang ang siyang makapangyarihang dakilang bansa na siyang namayani sa buong mundo sa panahon ng Israel. Hindi sa magitan ng kalang kayamanan ng ibang bansa ay pinagmamalaki kayamanan. Kapag sila mayaman, sila makapangyarihan. Sila makapangyarihan. Kapag sila may magandang militar, sila makapangyarihan. Kapag sila ay maraming tao, sila makapangyarihan. So, may mga Diyos-Diyosan, sila makapangyarihan. So, yun ang kanilang pagmamalaki. Pero ang bansang Israel, hindi po yan ang kanilang pagmamalaki. Maraming panahon sa buhay lang na wala sila, pero sila nagtatagumpay. Dahil sa lang kaugnayan, relasyon sa ating Panginoon. Pero dumating ang panahon na sila po'y lumaki ang lang militar. Lumaki ang kaibanan. Lumaki ang lang populasyon. So, ang pinagmamalik pa nila ang Panginoon. Pero dumating ang punto na si David ay malaki sa kanyang militar. Si Solomon ay malaki sa kanyang karunungan, sa kanyang kayamanan. Kaya ipinapakita ng Diyos ng tao ang isang bansa na dakila lamang sa magitan ng kanyang relasyon sa ating Panginoon. Kaya tayo po ay dakila, hindi kung sino mong bagay. Tayo pinagpala kahit hindi dahil anumang ating nanatilig, kundi dahil sa ating kaugnayan sa Diyos. Dapat yun ang ating tandaan. Kaya po, sa buhay ng bansang Israel, hindi po yan ipinamalaki. Yan po ay kailangan na, nandyan ang bunga, ang kayamanan, nandyan ang tayo po ay nakakapagbasyon. Maraming mga bahay na dating hindi na nagagawa, dating hindi na nakakain, dating hindi na bibili. Tayo po ay nakabili na ngayon. Pero hindi tayo dapat nakapokus dyan. Nakusaan na tayo nakatanim sa ating puso na ako'y okay na. No, our okayness, ang ating satisfaction sa buhay ay ang ating kaugnayan kay Kristo sa ating mga buhay. Kaya tandaan, kaya po, kapag tayo nang malaki, tayo babagsak ng ating sarili pagmalaki sa ating mga sarili. Sabi niya, walang ibang Diyos na may Diyos na malapit. Walang ibang Diyos na malapit sa kanila. Ang mga bansa ay mayroong mga Diyos-Diyosan na paligid sa kanila. At ang mga Diyos-Diyosan ay walang damdamin, walang makita pero may mata, may tenga pero hindi naman nakarinig. Pero ang Diyos ng Bisaya sila ay nandoon. Siya involved sa kanila. Siya nandoon sa kanya sa lambuhay. Di sila pinabayaan ng kanyang Diyos sa bansang Israel. At sabi dito, ating Diyos. Kung ating Diyos, sa English po, our God. Siya po ang ating Diyos. Yan ang bansang Israel. Ang Diyos nila ay personal. Ang Diyos nila ay
magmahal, caring, concern sa alang buhay. At hindi po ito isang katag-isip lang. Kagaya ng mga ibang bansa na Diyos kundi siya po ay realidad sa buhay lang. Kaya mga kapatid, realidad nawa sa ating buhay. Hindi po ito isang salita lamang ng Diyos ay magmahal, siya ay mabuti, kundi siya katunayan sa ating mga buhay. Kaya totoo, kahit walang katibayan, kundi nasa ating puso, na ikaw ay mahal ng Diyos sa iyong buhay. Amen? At sabi, panguli, nasa kung saan ay tumatawag tayo sa Kanya. Ang Diyos mismo, ang sinagsabing tumawag tayo sa Kanya. Ibig sabihin na tumawag tayo sa Kanya, mag-pray tayo sa Kanya. Ibig sabihin na pray tayo sa Kanya, may meditate natin, may align natin ang ating buhay sa Kanyang kalooban. Sa araw natin mga buhay, ay maranasan natin kung sino siya at sa ating kaugnayan sa ating Panginoon. Hindi lang po minsan ito, kundi sa araw-araw na may involved ang Panginoon at ang Panginoon ay patuloy natin siyang maranasan at patuloy na magiging realidad at patuloy tayong magiging malapit sa Kanya kung sino siya sa ating mga buhay. Kaya nga po, sabi nga po ng 2 Corinthians 9:8, His grace is able to abound. Kanyang biyaya, kanyang palaguin sa ating mga buhay. At tayo mabigyan sa lahat ng ating pangailangan. Upang sa ganun, ano po sinasabi? Upang sa ganun, tayo magkabaon din sa paggawa ng mabuti. So, ang tunay, sabi nga po, di ba, ayun, nag-victory, celebrate sila dahil sa kapapalang tagumpay na binigay sila at kasama doon na sila po ay nabigay sa mga hirap. Nandun yung kalkibat na ikaw ay tagumpay, ikaw ay nagbibigay at ikaw ay tumutulong. At ikaw ay waluwag sa pagbibigay dahil alam mo ang Diyos ang siyang pinumulan sa iyong buhay. Kaya yan ang sinyales na ikatagumpay kapag ikaw ay hindi marawag, kundi ikaw ay nagbibigay na maluwag sa iyong puso. Kaya ikaw ay tagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin pa naman. Hallelujah. So, kung talagang ang Diyos ay naglalidad sa ating buhay, then we are involved in giving, we are involved sa ating pagtulong, sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga anak. Kaya kapatid, ikaw ay matagumpay sa pangalan ni Jesus. We are victorious. Tagumpay! Tagumpay! Yes! Ay, parang iba, dito matas ang kamay. Hindi ko. Pero sabi nila, tagumpay, tagumpay. So, pagkita natin, tagumpay! Yan! Oh. Wala nang masama. Oh, maganda pa nga eh. Tumatas sa kilili mo. Oh, na-exercise ka pa. Kaya, marami salamat sa Panginoon. Amen, palakpakan natin yung Diyos. Hallelujah, talas mo kasam. Hallelujah, Lord, we thank you, Father. We thank you. Salamat po, Panginoon. Tunay, Panginoon. Ay biyaya, ay yung pagpala, ay sapat-sapat. At di na masukat kung gano'ng kadakila ang yung biyaya, ang yung pag-ibig, ang yung kapayapaan, pag-ibig sa aming buhay. Kaya Lord, kami po, you can describe your goodness in our life. You can describe your love to us. It is beyond our comprehension. But God, you are reality. Ikaw ay tunay at totoo sa aming buhay. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, sa umaga ito. Salamat po, Diyos, sa iyong ginamit. Salamat sa bawat isa sa amin. Tunay na ang bawat isa ay kalakasan that we are victorious, Panginoon, because we are fellowship. Kami nagtatipon-tipon sa iyong pangalan. Sana naman na anak Espiritu Santo, we all say Amen and Amen. God bless you all.